Nakasold na naman kay Pen Parts. So, grabe naman Pen Parts. 85. And guys, tatanggalin muna natin yung mga harness. You know. Harold, budol. Binudol ako guys. Binili yung ano ko, K-Pro ko. So, abangan niyo yung K-swap niya guys. Ayan, ayan. Si Harold, kasama ni si Harold. Si Pen. Hello. Mga mekaniko. Ayaw magpakita ng isi. Ayan guys, sa project K-swap natin. So, Guys, comment yung jazz, bibilin namin. gusto bilhin yung jazz ko, grabe. Daily ko yan guys, pag bilhin yan. Sold, 250. So yan, abangan nyo na lang yung bagong harness natin. So ayan, thank you bro. Thank you. Thank you so much. Yan, Rod, thank you. Yeah, thank you. Yun, so nandito ulit tayo sa Project EG natin kay Carty. So ang gagawin natin today is DIY naman tayo. Tatanggalin natin yung gauge. So ayun yung gauge natin. Red needle gauge yan guys. Yan, babaklasin natin tong red needle gauge. Kasi may surprise akong gagawin guys. So abangan nyo yung mangyayari. Basta babaklasin natin to ngayon. So madali lang naman siya. Tatanggalin lang to. Itong hazard button. Tapos baklas ng gauge. So pakita ko sa inyo ngayon guys. So meron tayong pry tool. Actually medyo sira na nga itong pry tool ko eh. Yun. Yun lang siya kadali guys. Kaya solid nitong pry tool na to. Kasi iwas gas-gas to guys sa mga panel natin. Lalo na sa mga Honda natin. Onting matitigas lang na bagay dito. Mas makakagas-gas na yun eh. So importante itong pry tool. Tanggal ko na yung dalawang screw dito sa taas. So nakita ko sa YouTube. Parang pinanito niya lang. Uy. So hirap ng one hand ah. Yun. So pwede na rin nating palitan to dahil ano na siya, worn out na siya. Boom. Iba natin siya dito. 3, 4. Yan. So red needle gauge to guys. EG4. So baklasin muna natin and balik ako sa inyo guys. Ang next natin gusto kong baklasin is itong staging brake kasi hindi na natin siya kailangan. So tingnan natin kung paano natin itong babaklasin. Iniisip ko kasi pag binaklas ko to baka lumabas yung brake fluids. Baka sa shop na lang kasi baka magtulo pa dito eh. So yun lang muna yung gagawin ko ngayon, DIY. Naisip ko baklasin na rin natin tong strut bar sa likod. And so may nakita kasi ako yung pininturahan siya, hindi siya binaklas. Tatanggalin natin yung mga parts na kailangan pinturahan ulit. So parang ito, yan, papakintabin ulit yan. Yung may blue dyan sa may BC coilover. Itong mga panel na yan, babaklasin natin yan lahat. May nakita ko dito speaker sa likod, babaklasin din natin yan. Meron din sa likod, sa kabila meron din. Ito yung mini preparation para sa gagawin nating repaint. Ayan guys, nakikita nyo yan, napipinturahan na lahat yan, even here. Yep. So yun, prepare lang natin ulit ito si Carty para sobrang solid na. Yun no, dumating na siya guys. Let's go. Ano kaya to? Sa mga nakakaalam, alam nyo na agad to. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, tara unbox natin guys. Let's go. So wala akong cutter, wala akong kahit na ano. Kamay na lang natin. Yes sir. Okay, mahirap pala to. So ito na yung fuel tech natin, fuel tech 450. So yun yung kinuha natin. Yan. Ano, game na guys. Unbox na ba natin? Pakita na ba natin yung loob? Solid.
So, shoutout nga pala sa staging lanes. Yan, dyan tayo kumuha ng ECU. So, shoutout nga pala sa staging lanes. Dyan tayo kumuha ng fuel tech natin, which is ito. Fuel tech FT450. So, yan. Unbox na natin and tingnan na natin kung ano yung nasa loob na ito. Boom. Fuel tech, welcome. FT, ano nasa loob na ito. Check natin, check. Ooh. Stickers. So, mga may hilig sa stickers dyan, alam nyo na, may libre silang stickers. Yan. Yan, USB to, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero installation quick guide. And then boom. And then boom, the money shot, bro. Let's get it. Let's get it. Oops, bago yan. Meron pa pala siyang ganito. Ito yung nilalagay sa dash, yung pang-install kung saan mo siya gusto ilagay. So, meron na siyang ready na bracket. So, yan yan. Okay, so this is it. This is it. First time ko makakita nito sa personal, guys. Okay, so tumawag si Noah and magmi-meet kami ngayon. Anyways, tuloy ko muna saglit. Feeling ko hindi na ako makapag-unbox pag nandito na siya. So, ayun na, pakita na natin, guys. First time ko makita to, guys, ha. First time ko makakita ng Fuel Tech FT450 in person. Oh. Oh. Yo. Yo. This is the money shot, bro. Like, for real. Ito yung sa USB. Dito yung harness. Dito yung bracket. And then, this is the touchscreen. Standalone ECU / gauge. So, solid to, guys. Kasi, para sa akin kasi, ito yung future eh. Gusto ko lang din ma-experience yung mga bagong technology. Lalo na sa kotse natin kay Project EG Hatch. This is a cool upgrade. Tutuloy ko yung review na to pag nakabit na natin. And samahan nyo ako sa journey na to dahil kakaiba to. Abangan nyo to, guys, solid to. Fuel FT450. Kay Wireman Tampi tayo magpapa-harness. So, yung harness nandun sa kanya. So, hintayin nyo na lang to, guys. Speed Seeker, you know what it is. Go faster. Now, we're in the house, yo. Yo. Sa Honda niya, guys. Oh. Rare Honda, no? Pinagsasalita. Angas ng Honda mo, bro. Yo, ayun ang angas ng Honda mo. Sobrang rare nito, no? Patingin niya ako ng interior. Yan, pre. Pang-raffle ko to eh. Oh? Oo, naka-raffle ko. So, D15B makina niya. D15B? Orig miles. Orig niya ba yung D15? Oo. What the fuck? D15B Opo ako, bro, ah. Damn. Taas ng headroom, no? Lahat yan gana, bro. Sobrang rare nito, no? Hindi ko lang alam, pero I mean, ngayon pa lang ako nakakita nito, bro. sports mode naman. First time ko makakita nito. Kahit sa internet ngayon, wala akong nakikita ng ganito eh. Anong name nito? Honda Kappa. Kappa. Honda Kappa. Paliwagan to eh. JDM. Shit. Matic. Grabe ang luwag niya sa likod. Oo, pre. Tsaka ang luwag niya, guys. Tingnan niya headroom. Grabe, sobrang layo nung ano. Damn. Ganda to. Kinonvert ko yung aircon nito. Naka pang Nissan X-Trail to eh. Sobrang lamig. So naka Nissan aircon to ngayon. Oo, pre. Sobrang lamig. Gusto mo ba matry aircon? Sige. Testing lang, testing. Wala pre. Pang ano lang to. Pang haramat eh. Seryoso. Ayun yung susi na. Sige. Damn. Nasa gilid yung ano. Hindi, kasi nakuha ko siya ganyan eh. Hindi ko pa nililipat eh. Right. Paala ka muna dyan sa loob. Try. Oh shit, ang lamig nga. What the? Yo, ang lamig nga, guys. No joke. Pang Nissan yung lamig niya.
Pwede ko kayang gawin yun sa Ichigo. Napaisip tuloy ako bigla. Bruh, this is crazy. Shout nga pala Speed Seeker merch. Sa mga hindi pa nakakuha, you know what it is. Pero angas guys, promise. Tapos, para siyang jazz. Para siyang jazz. Medyo similar siya sa jazz na dashboard. Kasi tignan nyo to, yan. May ganyan. Tapos, ang kulit mo dito sa likod. Tsaka angas guys, promise. JDM na JDM. Pero ang lamig ng aircon, no? No joke. Sobrang lamig. So, yun lang ba ako yung orig na spoon reel toe hook lang sa likod? ooh. Yabang spoon orig. Yan yung page ko, Part Store pre. Part Store. Yo, shoutout sa ano to? Sokudo? Sokudo. D15B. ABS. Dito yung intake niya. Yo. Ano, complete. D15B CVT, may ABS. Ayun ang kulit nyo. First time ko lang nakakita ng ganito. Yan. Food trip kami ngayon dito. Kanto Pares. Anong masasabi mo sa Honda Kappa nung binili mo to? Pangit. Pangit? Bakit pangit? Naging maganda na lang siya ng akin eh. Nung sa'yo na? Pero yung sa D15 niya, overall maganda yung makina niya. kulit nga yun. May fog lights. Fresh nga nito. Alam mo, swerte yung mga mananalo dito. Pre, swerte naman sila. Tangin ang kotse to kaya. Yeah. Di nga niya alam yung ano eh. Secret. Bawal sabihin. May sinabi siya sa akin pero kayo na lang bahala kung paano niyo malalaman yun. Pero D15B, actually kanina nung dinrive niya to, may sports mode. Actually, ang bilis din. Yan. D15B, automatic CVT yung tranny. So, kung mapapansin nyo, iba yung intake niya. Yan. Kadalasan ng D15, wala na to eh. Dito yung intake nun pag ganun. Dito. Pero ito, kakaiba siya. Kasi stock. Actually, stock niya to. Tama ba? Stock niya to. So, stock ng Honda Kappa tong D15B. Di pa totally naiiwala yung makina na yan. Kumbaga, itong pininturahan lang yung valve cover eh. Pero hindi pa siya yung totally na hiniwalay. Na out. Kasi nasira, gano'n. Hindi. OG pa niya yan. So, kwento niya sa akin kanina yung dashboard nito, mapapansin nyo. Yan. Ano talaga siya? Walang nirelease na itong left-hand drive. So, kinostom yung ditong part na nandito. Pero hindi mo na halata. Talagang mukha na siyang legit na LHD. Sobrang solid nitong kotse na to. Pag nakita mo to sa daan, mapapaisip ka na wala talaga tong nirelease sa Philippines. Kasi imposibleng may nirelease na ito. Para siyang BB ng Honda. Para sa akin, para siyang BB ng Honda. So abangan nyo na lang kung sino mananalo ng raffle na to. Sobrang swerte, promise. Napagkwentuhan na namin ni Noah kanina na basta may secret siyang ano eh. Kung sino mananalo ng raffle, swerte mo bro. No joke. Ano masabi mo sa ano? Pupuntripan natin ngayon kasi ikaw yung nagdala sa akin dito eh. Solid yan. Solid yan. Matagal ko na kinakainan ko. Solid talaga. Okay. So, kakain muna kami guys. So, dito isa lang. Peace. Pares. Enough the wood. Actually, yung K mo nun, yung EK mo nun, una kong nakita rin yun eh. Yung picture mo na walang hood. Angas ng pop natin dito guys, yung
Laki ng K lang yun, pare. Pero K20 siya. Oo, K20 naman okay, siya. okay. Pero ordinary. Pero angas ng K mo bro, ang ganda pa rin ng setup na yan. Price lang. Wala, yan lang, simple lang. Pwede na. Ito nga fake K. Nung nakuha ko kasi, yan na siya bro. Pinalitan ko lang yung block niya recently ng 2.4. So ano to? K24 na RBB? Oo, tas nakuha ko siya full type R. Full type R? Oo, galing EP3. Okay, galing EP3. Wow, sa shal. Yan, nakuha ko lang din kasama na yan, yung spoon na Torque damper. damper. Oh, sabi niya orig naman daw, so Orig naman eh. Oo. So naniwala na lang ako. Tago mo na to. Yeah. Paint job na nga lang. Paint job bro, tas onting TLC pa dyan sa ano, ito medyo tumatama pa siya dito eh. Alignment lang yan. Yeah. Saka mukhang pang laro mo naman kasi. Oh, actually race car ko talaga, hindi ko siya para masyadong artehan pa. Kumbaga pag working. Ang galing parang ano, kasama JDM. Medyo. Pero ano siya, hindi siya totally. Magkamukha lang daw sila. Alas lang na. Nating circuit car to. Oo, actually circuit car na siya. No? Oo, circuit car siya. Grabe, tine-check na ni Sir Noah. Gina-judge na ni Sir Noah. Hindi, joke lang. Joke lang. May build car ka. Baliw. Humble, grabe. Pop natin lahat ng kotse niya guys, baka sabihin nyo. Tas eto bro, nga pala, meron tong bulutong na sobrang laki. Parang, normal yan. PHDM na kaha kasi. PhD. Saka race car naman eh. Pwede Yeah. yan. Pero gusto mo pa rin syempre makinis ano? Oo. Solid na yan. Solid na yan. Pwede na yan. Ano ko lang to, patatanggal ko lang to, tapos repaint na yan eh. Oo naman. Kailangan lang magaling maglalatero. Yun nga bro. Oo. Eto bro, 17s. Ayoko nung 17s bro, ang laki. Ay lang yan. Para sa akin, malaki siya eh. Yeah. Pero sarap na din sa Shedex. Parang tapos nakakita naman. Oo. Okay lang yan. Pero hindi ko trip kasi yung itsura bro. Pwede siguro 16s, tas meaty. Pwede siguro yun. Tama-tama. Naka-white fender ka naman eh. Mm-mm. Bagay meaty ha. Yup. Gustusan no? Anong masabi mo bro? Anong parang marirecommend mong gagawin ko next? Pintura. Pintura na ano? Yun lang. Tapos magandang upuan. Yup. Magandang wheels din, syempre. Siyempre. Oo, pero kung ano lang naman yung kaya ng budget, syempre, diba? Pero pipilitin natin yan. Oo naman. Kahit wala namang pere. Oo naman, hindi naman kailangan obligayin lahat eh. Pang racing lang naman talaga. Ayos na. Hindi na nga ako kumakain bro eh. Hindi na ba? Normal yun sa Wanda Life. Hindi na nga ako nakakapag samgyup. Skyflix is para. Skyflakes tsaka tuna. Oo, ganyan. Buti nga sa'yo century, usually nga ligo yun. Hindi na ba? Yung anong tawag dun? Ligo sardines. Sardines. Oo, gano'n. Hindi, sa akin medyo pa naman, tuna pa naman. Tuna Kaya pa. pa ng tuna bro. Pwede na, pare. Tapos Red Horse, pampatulog. Saka yun. Naka siya, side skirt ng EK. Side skirt ng EK ito Yup, eh. EK EK. hatch eh. EK hatch. Pinabas. Tinabas siya. Oo, Bro. tak yan Si Frankie gumawa niyan bro. si Frank gumawa. Ay, siya yung nag-fit. Siya talaga? Siya nag-fitment. Grabe yun si Frankie bro. Exceed ng Pilipinas yun eh. Exit yun. Exceed ng Pinas. Ayan, yun lang. Simple lang. Ayos yun bro. Lapit na bro. Keep it bro. Ito yung maganda yun, just again kami. Wala. All stock yun. Yun ang maganda. All stock. All stock. Masarap bilhin. All stock. Rare pa naman mga Diyos ngayon. Rare ba? Bakit? School pa kasi yung Diyos eh. Ganda ng plaka niya, ubo. Mauubo ka talaga. Pagpasok mo dyan. All stock naman sa iba. Ganyan lang. Ano to sa family mo? Hindi. Ano ko siya? Car ko din siya. Talagang pang daily mo rin? Yes. Inano ko siya bro, dati naka-setup yan. Naka-hybrid look yan. Tas nung nagkaroon ako ng EK, lahat binenta ko. Tas nilagay ko sa EK ko. Kasi lately, meron akong kakilala, maganda yung mga Justin. Ano pa?
Nakalimutan ko yung Nakalimutan pangalan na. eh. Oo. Pero true fit ko rin siya. True fit. Ano true fit yun? Si Adi. Si Adi. Ano yun, Jace yun na, full Jace na ata yun. Yung just Full yun. Jace? Oo, full Jace na. Solid yun. Maraling bulsa na bro. Oo, yeah, Mahal ng Jace eh. Tayo na, hindi biro magbuo ng Jace Racing. solid din ba? Yeah. Lalo na mga orig parts. Ay, sakit. Yun ang, Pero, yun ang dream build. you know, for the culture, for the passion, grabe, ginagawa namin lahat. Solid pare. Yun lang. Mini vlog lang bro, kasi first time natin nag-meet eh. First time to. Yung first time namin nag-meet ni Noah. First time. Yeah, lagi ko lang nakikita to sa FB, mga pinopost niya, mga project car na grabe. Dati naka DC2. Naka DC2 ka rin, naka... Ano pa ba yung mga naman nun? EG, EK hatch. May DC1 din. Lahat ata na ano mo na Hindi sa naman. Honda eh. Ano pa yung hindi mo na ano sa Honda? Ako pangarap. Oo. Puta, DC5. Gusto ko rin yan, kaso mahal eh. Mahal yung Bili DC5. Ano pa? Ano pang mga future ano? Siyempre mga pangarap natin, mga S2. S2. S2 din, S2 din. Yeah. Mga dream builds yun. Kaso, siyempre, andito ka sa Pilipinas. Ano masasabi mo na lang sa K-Series bro? Sa K, Oo. Reliable. Matulin. Recommend mo ba siya? Oo naman. Kunwari ano lang, may budget ka tapos anong mas pipili mo, B or K? Para sa'yo lang. Ano mo lang to? Para sa Opinion. akin. Opinion mo lang. Maganda yung K. Sobra, literal. Pero kasi pag humiyaw yung B. Pag humiyaw yung B. Pag humiyaw yung B, iba din talaga. Pero syempre, dahil mahal na rin ang pyesa ng mga B, mag-K ka na. Kasi mas madali siyang i-upgrade. Saka mas madali siya yung mga ibang bolt-on na pyesa. Ano talaga, instant dagdag talaga ng mga kabayo. Hindi katulad ng B, dami ka rin talagang kailangan gawin para makuha mo yung peak na horsepower na gusto mo. Oo din. Hindi katulad ng K, palit ka lang ng block, palit ka lang ng head, manifold, box ka lang, tune mo, tulin Goods na agad. Yeah. Yun lang yun. Kaya actually, medyo pinili ko din. Actually, talagang pinush ko rin yung K ko bro. Kahit na naka-EK hatch na ako noon, sariwa yung kaha. Hindi rin naman siya BR. Kasi alam ko, pag nagbuo ka ng K ngayon, makakina parang 700 ata. Yung pinaka... Half mil up eh, no? Yeah. Totoo yun bro. Pero syempre, pag naka-K ka, puta, pop the hood, yabang din talaga. Yabang din. Bastos din talaga Oo siya, nga. diba? Bastos ka nga eh. Yung picture mo nun, putik, walang walang hoodie. Wala, kailangan eh, kasi parang nasa BGC ka naman kasi tapos wala naman masyadong maninita din kasi, so, diba? Pop saka natin. mababait naman yung mga guards noon, nagpaalam din naman, kaya pwede naman rumoling talaga ng Yan. Case the way. Case the way. Sarap yan pare, K. Yeah. Kailangan mo lang din talaga ng dyan, maraming pera din. Sana nga maraming pera bro eh. Sana all sila, no? Oo, yung mga madidiin mag-K, no? Yung all orig. Mga Bastos idol eh. yun. Andy Burns. Shoutout natin yung mga dyan, yung mga nag-K. Yo, may pinupush akong bagong content, K-Series. Yan, chinik ni Noah. Check nyo na mga boss. Yes sir. Yan soon. Yes sir. Sorry.